Smuggle, 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 smuggle. Hunyo 1, araw ng linggo, unang linggo para sa buwan ng Hunyo, taon 2025. Welcome sa ika-90th episode ng Rated X, ang nag-iisang programa sa YouTube at Facebook na tumatalakay sa issue ng illicit tobacco trade. Ako ang inyong lingkod, Ka Anton Israel, isa lamang po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement, ang maghahatid ng 2 puntos para sa episode na ito. Una, hindi po kinatigan ng Ways and Means Committee ng Senado sa pangunguna ni Senator Win Gatchalian ang atin pong pagsusumamo na sana katigan ang House Bill 11-360 at nang sa ganon, hindi naman po bumigat ang pasanin ng mga nicotine consumers. Sa halip, nagpalabas po ng anunsyo ang opisina ni Senator Gatchalian at yan po ay kanyang tinanggihan ang atin pong pagsusumamo. Pangalawa, ang malaking raid na isinagawa po ng NBI na nagbunga ng 63 million pesos worth of confiscated vapes. Yan po ang ating pupulsuhan para sa episode na ito. Isang malungkot na araw para sa industriya. Nako, parang katunog ko na yung mga illegalista. May mga iba pong mga vape shop owners na kapag sinasabing may nahuli, sasabihin nila, isang araw na malungkot para sa vaping industry. Teka muna, iho. Saang industriya ka ba kabilang? Dahil ang vaping industry ay nahahati ho sa dalawa. In general, nandyan po yung mga talagang strictly legal at nandun din naman po yung mga medyo matatapang. Nagpo-post pa sa Facebook, gayong alam naman nilang illegal yung kanilang produkto. Itong nagpo-post alam ko, miyembro yan ng mga illegalista. Pero pagka makapagsalita, kala mo tangan-tangan niya ang sentimiento ng buong industriya. Nahati ho kasi, nandun siya sa illegal eh. Tatanggapin ba natin yan? Kayong mga legit, yung mga matutuwid at gustong magpakatuwid, lumalaban ng patas. Pero nanganganib naman po ang ating bukas. Bakit? Dahil nga po itong 11-360 sana magiging relief. Yung bang maibsan man lang yung pahirap sa ating mga consumers at para din naman po sa mga vape resellers. Yung sa legit Dahil yung mga illegalista sigurado tuwan-tuwa eh. Yung mga smugglers, yung mga incheck, tuwan-tuwa ho yan ngayon. Nang malaman nilang hindi pinanigan ni Senator Gatchalian, ay nako, nagbubunyi ang mga smugglers na yan at nagpaplano na ngayon kung paano pa ho nila padadamihin yung kanilang mga epektos. So, ang ating pong bibigyan pansin ngayon, yung pong impact at yung potential na implication dun sa pasya ng Senate Ways and Means Committee sa pangunguna ni Senator Win Gatchalian. Pero bago ko po ihatid yung video, ito po ang malungkot dahil nga po 6 years ago, pumanig din po siya dun sa mga panawagan ng mga doktor at 5 years later, 6 years later, nangungonsumi siya. Nangungonsumi siya. Bakit daw dumami ang kaso ng smuggling? Pero, nang balang kasi nito, nang binigyan tayo ng pagkakataong pakinggan, hindi naman siya nakinig. Eto, ewan ko kung mauulit na naman to. Ewan ko lang kung sa susunod nating pagkikita, nandiyan ka pa sa Senado. Eto, panoorin po ninyo yung video na atin pong inihanda. Blocked again. What the Senate just told Filipino nicotine consumers. The numbers were clear. The consequences were real. The reform was simple. Lower the excise tax, cut the black market. But the Senate's Ways and Means Committee said no. Instead of giving Filipino nicotine consumers a break, they chose the same old excuse.
Let's enforce the law better. No mention of how the law itself pushed people into the shadows. No acknowledgement of the smuggling spike caused by overtaxation. The rejection unwrapped. Senator Win Gatchalian and the committee rejected House Bill 11360, a proposal to right-size excise taxes on nicotine products. Their reason? Enforcement dulling solution. They proposed more funds for raids, task forces, checkpoints. But ask any vape shop owner, has that ever worked? When enforcement becomes excuse, smuggling thrives when the price gap is absurd. For example, tax a vape pod at 200 pesos when the black market sells it for 70. That's not enforcement, that's entrapment. Enforcement becomes a band-aid for a broken policy. The real victims. The government isn't the only one losing revenue. It's the legit vape stores, the honest retailers, the consumers who want safe and regulated products. The message sent. By rejecting HB 11360, what the committee really said was this: we hear your problems, but we're not changing the system that caused them. They doubled down on a strategy that already failed. In closing, the question isn't just about tax policy anymore. It's about listening. It's about whether the Filipino consumer, especially the ones choosing safer alternatives, still has a voice in Congress. Because if this is the kind of response reform gets, we have to ask, are we protecting lives or just protecting revenue? This Consumer Truth Alert is brought to you by the Nicotine Consumers Union of the Philippines, where every voice matters and every right is worth defending. So lahat po talo ha. Kayong mga vape resellers, mga matitino, talo. Kaming mga consumers, talo. Dahil talagang mapipilitan either na bumalik sa sigarilyo. Dahil mas arum-arum. Ano ibig sabihin ng arum-arum? Mas mura-mura. Oh, na bumalik na lang doon, bibili ng tingi na siguro aabot ng 15 pesos yung isang stick ng sigarilyo. Tapos hindi na tayo makabili ng vape dahil aabot na po sa 1,000 ang isa pong set ng disposable vape. So talaga pong madidiminish yung pinakakakitaan ho ng mga vape resellers. At yung sa mga big tobacco company, sigurado ho yan, magle-lay off po sila. Dahil nga po sa pagbaba at pagbagsak ng kanilang mga benta na napunta at nauwi naman doon sa mga smugglers na hindi naman po sila nagbabayad ng buwis. Hindi rin po sila hindi rin po sila nag-i-empleyo ng marami. Lahat po yan imported, palusot. Siyempre, ang nasa mga payroll ho nila, yung mga government officials, yung mga mambabatas, nandoon po sa payroll nila yung mga nasa LGU at yung mga nasa police, sa PNP, sa mga enforcement agency. Ang plano nga ho, magtatayo po ng tinatawag na task force sa tobacco smuggling. Ilang milyon kaya ang ilalaan para dyan. Sana magkaroon nga ng budget ang DTI o SMB. Pero doon sa ibubuhay nilang task force, para bang ang nangyayari ho dito, imbis na banlian mo ng tubig para hindi kumalat yung apoy, ang approach ho nila, bumili pa ho ng gasolina para gatungan at palakihin ho yung apoy. Magkakasubukan ho talaga. Ang kalaban po kasi dito yung mga maiingay na mga anti-tobacco groups. Sabi ni Secretary Herbosa, paiigtingin daw ang smoking cessation programs. Nandoon na ho tayo, Secretary. Para po yan sa mga gusto na talagang bumitaw sa nicotine. Cold turkey ang approach. Pag nanginig, pag naghanap, reresetahan nila. Ito masaya. Ano pang irereseta nila? Nicotine din. Kinalaban nila dun sa Senado, kinakalaban nila na baka ma-addict sa nicotine, pero kapag ang isang naghahanap ng nicotine, pupunta sa kanyang doktor, reresetahan din niya
nicotine-based din ho yung medication. Paano naman po yung mga ayaw bumitiw? Ayaw nga ang bumitiw. Kahit ba sabihin mo, napakaganda ng smoking cessation program mo Ayoko naman yan Gusto ko pa rin magpatuloy. O paano yun, Secretary Herbosa? Paano mo i-address yun? Ilang milyon ho kami. Ayaw ho namin bumitiw. Ayaw ho namin ng smoking cessation nyo. Dahil napaka-cruel ang inyong approach. Binibiro mo, cold turkey, yun lang daw ang pinakamabisa. Akala mo naman, nakaranas sila nun. Akala mo naman, na-experience nila yun. Kaya napakadali para sabihin na cold turkey Wag ka maligo ka, whatever. Basta bitawan mo na yan. Napakadaling sabihin nun ng ganon. Paano naman kaming ayaw? Nag-i-enjoy kami. Hindi naman po illegal yung ginagamit naming produkto. Legal ho yan. Kaya nga po may RA 11900. Kaya nga merong 9211, RA 9211. Legal ho yan bakit para bang restricted masyado yung access namin dun sa mga tobacco products na ini-enjoy ho namin. Kaya yan po, isa pong katanungan at tatanungin natin nasaan ang hustisya. Nakuha na po natin yung raid na sinagawa ng NBI. 3 magkakasunod. Isa sa Marilao, malaki pong bulto ang kanilang nadiskubre sa isang bahay sa Marilao, Bulacan. At meron po silang nahuli sa Parañaque. At meron din po isa sa Pasay. Yung sa Pasay, kung hindi ako nagkakamali, yun po yung meet-up Nakipag-meet up po sila at pagbukas ho nung sasakyan, tumambad ho yung mga illegal vapes. At siyempre may mga nahuling individual. Doon sa Marilao, hindi po malinaw kung may nahuli nga o kung meron man siguro, budigero lang. Doon sa Parañaque may nahuling Singaporean at isang Thailander. Pero palagay ko hindi ho yun talaga ang big boss. Doon sa Parañaque na nahuli ang merong vape sa sasakyan. Palagay ko mga traders lang ho yun at umaangkat lang ho sila kung saan man nila yung kinukuha. At syempre, ito po ang pinaka-critical na information na tumambad ho na ibinahagi po sa atin ng NBI. Itong mga to, hindi ho tumatanggap ng cash para walang trace. Hindi matrace. Walang history. At iniiwasan ho nila na makatanggap sila ng marked money dahil isa po yan sa mga magiging katibayan laban sa kanila. So, electronic po ang kadalasang method ng kanilang pagtanggap ng kabayaran. Siguro nandyan yung GCash. Siguro yung mga iba pa pong mga transfer platforms na iba international na ho yan lahat ng bangko, meron ng platform na gano'n. Lahat ng bangko sa buong mundo. Nakukuha ho nila, pwede mag-transact. And of course, nandoon din po yung sinasabing casino chips. Ano po ibig sabihin nun? Para makaiwas para luminis yung perang madumi, ganito po ang nangyayari. Ginagamit po nila yung vapes bilang commodity of exchange. Kasi yung pera nila madumi. Hindi nila pwedeng i-deposit sa bangko dahil red flag. Naalala nyo 2 weeks ago, may nahuli po sa Cebu na nagtangkang magpasok ng bulto-bultong pera. Maabot yata ng 100 million plus nakalagay sa maleta. Ano ibig sabihin nun? Siguro may transaksyon. Cash to cash basis. Siguro yung pera na yun nakalaan para labahan. Money laundering para luminis. Saan ba galing yung perang yun? Siyempre, yung perang yan maaaring nanggaling sa scam. Maaaring nanggaling sa illegal gambling. Maaaring nanggaling sa kidnapping. Marami pong source itong mga sindikatong ito para po yung kanilang pera na hindi ho nila maipalabas ng basta-basta, ginagamit po yung vape. At meron po silang contact doon sa China. Doon po sa China may sasaluho. Sasabihin lang ano kailangan mo? Anong kailangan mong bilhin? Ang kailangan namin i-ship dyan. Gusto mong ipaship dyan.
sasabihin lang ho nung may-ari nung pera. At saan po nila dinadala yan? Meron din pong sumasalo dito sa Pilipinas. Nadali mo rito yung pera, kami nang bahala kung paano namin palulusutin yan. Kung paano namin gagamitin yan at i-convert namin yan at lilinisin yung perang yan. So isa sa mga pinaka-convenient na naiisip po nila ay pupunta ho sila dun sa casino at papapalitan yung pera, kunyari galing po sa sugal. Depende na lang ho yan kung sino nagpapahintulot sa PAGCOR, halimbawa kung legit yung casino na yan na magkaganon. So ibig po sabihin, nagiging conduit po ang casino sa money laundering. Hindi lang ho yan nasisilip dahil napakahirap nga po eh. Siyempre, babalik tayo dun sa pinaplano nilang pagtatayo ng task force. Kaya nyo po yan? Kaya nyo ba yan? Senator Gatchalian na masilip yung money trail kapag nagkaroon na ng task force at gaano kalaki ang i-invest ng gobyerno lamang para habulin yung mga daga. Imbis na hindi pa kainin yung daga, pinapakain nyo pa ho ng malaki. Dahil sigurado tataas na ho yung presyo na naman ng aming kinahuhumalingang tabako. Pero hindi nyo po naisip na sa ngayon pa lang, yung money trail ay napakahirap. Ang iniisip ng mga kumokontra, huli lang ng huli, dakip lang ng dakip. Hindi nyo iniisip na mismo yung mga humuhuli kasapakat. May napagbibigyan. Magpapahuli ng isa, magpapahuli ng dalawa. Doon nahuli sa checkpoint. Hindi nyo pa napansin na yung mga checkpoint na apprehension, yung mga at random ho yun. Hindi po pinagplanuhan. Bihira lang ho yung makabasa ka na sasabihin ni Intel-based apprehension na may intelligence yung mga apprehending unit. Lalong-lalo na sa Mindanao. Kadalasan ho, random. Paano na yan? Paano saan mo ay ambot? Ano magiging kahinatnan nitong inyong task force kung limitado ang inyong resources? Para ho talaga naghahabol ho ng daga ang isang pusa. Sigurado nagbubunyi ang mga smugglers dahil ayon po sa update, hindi po kinatigan ng Senate Ways and Means Committee ang pagpapaaproba ng House Bill 11360. At siyempre pinapaalala po ng programang ito na tayong mga consumer, tayong mga vape shop owners, ang lalong-lalo na ang PISIA, magkabuklod po tayo at nang sa ganon, mapag-usapan natin kung paano naman ang ating karapatan. Hindi po nangangahulugan na may batas na ganito, may batas na ganyan, isasamalang bahala na lang natin ang ating karapatan. Kung ikaw ay negosyante, karapatan mo ang kumita ng malinis. Kung ikaw ay isang nicotine consumer, karapatan mo mag-enjoy sa buhay at huwag magpapadala sa anumang pagharang, sa anumang balakid na ipinakikilala ng mga walang awang anti-tobacco groups.